Praise God. Good morning po sa bawat isa. Sana po, even na meron tayo minsang mga may problema man o wala, lagi natin sinasabi, ay blessed na po tayo sa pagkaunawa natin sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus. Amen? Amen po ba? Salamat po sa Diyos sapagkat isa po sa patuloy na ating ministry din ay yung sinabi ng Panginoon na huwag ninyong ilayo sa akin ang mga bata sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos. Di ba? Medyo matagal tayong napatigil dyan sa ministry ng mga bata. Pero ating buong isama sa prayer at nawatulungan patuloy tayo ng Diyos sa anumang mga tools na sana merong patuloy din na magkaroon ng pasanin para lalo nating ma-equip yung mga bata. Kasi, kagaya ng sabi ko po last Sunday, na tayo yung nabuksan sa kaliwanagan ng kapahayagan o pag-aaral ng salita ng Diyos. Marami tayong natuklasang magaganda. Kasi nung araw, hindi tayo masyadong focus talaga sa, bagaman ando na yung word, yung salita ng Diyos, pero hindi talaga natin na pag-aaralan ng husto. Marami tayong natuklasan ng magagandang bagay, lalo na itong about sa gospel of Christ. Sa Ebanghelyo, ito yung pinakaano po kumbaga sa, ano bang tawag doon, climax ba o pinakabuod ng plano ng Diyos. Tingnan ninyo, sa Ephesians chapter 1, verse 4 and 5, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago itinatag ang sanglibutan. Sipin ninyo na meron ng iniisip ang Diyos, di ba? Bago palikhain ang anumang bagay, nasa isip na niya yung pipiliin niya yung kanyang mga anak, yung magiging anak niya, para sila ay maging banal. Sabi niya, upang tayo ay maging mga banal at mga walang dungis. Yung tinatawag na talagang yung walang, yung blameless. Banal talaga sa harapan niya. Sa paningin ng Diyos, dahil din sa kanyang pag-ibig. Yung pag-ibig din niya ang gagawa niyan. At yun ay nasa isipan na ng Diyos. Isipin po ninyo yung isang magulang na or yung bagong kasal, yung bagong nagsama mag-asawa, di ba meron na silang nasa isipan at plano, kalimitan, meron na silang pangarap, ganito ating anak, ganyan, sana yung isa ganito, ganon, doktor, engineer, ganyan. Meron na silang mga plano. Di ba? Dahil nga sila ay pag-ibig. Lalo na ang Diyos, ang nature niya is, God is love, sabi ng 1 John. Ang Diyos ay pag-ibig at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Ibig sabihin, ang maganda talaga yung Kanyang iniisip. So makikita natin dyan, ito na yung iniisip ng Diyos. Before the foundation of the earth, upang tayo maging mga banal, walang dungi sa harapan niya, sa pag-ibig. So pag-ibig pa rin niya ang pinaka, nagmo-motivate sa anumang mga pangarap at plano niya. Kung bago niya likhain ang tao, meron na siyang nasa isipan. Na tayo, mga mananampalataya. At kung tutuusin, para sa lahat ng tao ito itinalagay niya ng una pa. Yan. Nung una pa, before the foundation of the earth, bago palikhain, sa pagkukupkop na tulad sa mga anak. Para daw dumating sa mga itinalagay niya, sa mga tao na nilikha niya, yung siya yung nangangalaga, siya yung kumukupkop. Parang magulang. Diba? Kahit na minsan mahirap, pero yung pangangalaga, instinct, kalimitan, nature na talaga ng magulang na alagaan ng kanyang anak, kahit na minsan mahirap.
kahit may time na may problema, may time na walang problema. Pero andun yung inilalaban niya yung kanyang pangangalaga kasi meron siyang pagmamahal. Lalo na ang Diyos. Sa pagkukupkop na tulad sa mga anak. Pero yung paraan ng kanyang pagkukupkop, ito yung maliwanag dito para maunawaan natin at ma-analyze natin yung pag-iisip ng Diyos. Ang problema lang, yung ibang mga tao hindi lubusang alam ito. Ito yung ating adbantahe. Na kapag ikaw ay may time sa salita ng Diyos, sa Bible, makikita mo yung plano ng Diyos eh. Makikita mo yung pag-iisip ng Diyos. Na yung mga tao na makakaranas ng kanyang pagkukupkop na gaya ng sa isang anak, ay sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ni Hesukristo, sa ganang kanya. Yun yung kanyang plano eh. Ayon sa minagaling. Yun doon yung pinakamagaling na nasa isip niya, kalooban niya. Ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Di ba? Napakaliwanag po niya na nakatalaga na, bago palikhain, ang magiging anak niya, ang makakaranas ng kanyang pagmamahal, ay yung sa pamamagitan lamang ng kanyang anak, ang Panginoong Hesukristo. So yun na yun. Maintindihan na po natin yun. Na talagang ang pinaka mahalaga o essence ng Bible ay si Hesukristo. Na sa pamamagitan lamang niya, mararanasan ng tao yung plano ng Diyos na sila'y magiging anak. Sila'y magiging banal, hindi sa pamamagitan ng kanilang gawa. Kaya nga sabi ko nga, yung sanctification o holiness, hindi yun sa gawa ng tao. Not by your good works. Sa pamamagitan nyo ng pananampalataya. Kanino? Doon sa itinalaga na ng Diyos bago palikhain ang sanglibutan. At yun ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya po habang tumatagal ako po naniniwala, nagiging maliwanag sa ating isipan. Basta focus ka lamang talaga sa salita ng Diyos. Kagaya nga po nung ating naging paksa na sinasabi sa Psalms 138 verse 2. Marami naka-base lamang sa pagtawag sa pangalan. Tingnan niyo, tayo sumasamba tayo, di ba? Nilinaw na sa aklat ng awit. Sabi diyan, ako'y sasamba sa dako ng iyong banal na templo. In their time, physical yung temple. Pa? At magpapasalamat sa iyong pangalan. Di ba? Ayun ang pagsamba, nagpapasalamat ka sa kanyang pangalan. Dahil sa iyong kagandahang loob. Dahil sa iyong katotohanan. And then, ito yung maliwanag. Sapagkat iyong pinadakila, ang alin? Ang iyong salita sa iyong buong pangalan. So yung nakapaloob dun sa pangalan, yung kanyang salita. Kasi yung salita mismo ng Diyos, ang siyang nagpapakilala. Natandaan niyo ba yung mga bandang huling talata natin pinaksa noong nakaraan? Yung John 17:3. Kasi ang gusto ng Diyos, ang tao magkaroon ng eternal life. Kaya nga, ang focus ng daladalang kaharian ng Panginoong Jesucristo talaga is spiritual. Ito ang buhay na walang hanggan. Ano yon? Na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. So yung pagkakilala, bagaman binagamit talaga na yung name sa pangalan, kasi ang tinatawag na significant, ang merong nakapaloob sa pangalan is yung pagkakilala. Di ba, si Mr. Sino yan? Sino yung taong yan? Kilala mo ba yan? Si Mr. De La Cruz yan. Ha? So yung pangalan, ang significant sa pangalan is yung makilala. Anong kabuluhan ng pangalang Mr. De La Cruz kung hindi mo naman totally nauunawa ang buong pagkakilala kay Mr. De La Cruz? Kinakailangan mo siyang mapakinggan, kinakailangan mo siyang makasama, yung magkaroon kayo ng connection bago mo siya makilala. Di ba? Iba yung pagkakilala mo sa isang tao na ipinakilala lang sa'yo. Ito si Mr. De La Cruz, si Mr. Reyes. Nagkakilala na kami minsan. Pero iba yung pagkakilala nung mayroong relasyon, yung mag-asawa. Ang pinakamagandang halimbawa, yung mag-asawa. Kasi, pag ang isang binata nanliligaw pa lamang sa isang dalaga, sinasabi niya na siya ay talagang nagmamahal.
pasimula pa lamang yun ang pagkilala. Kaya sabi nga na iba, bago mo yan sagutin, bago ka pumasok sa relasyon, kilalanin mo munang magaling. So, napaka-importante nung pagkakilala. Di ba? At ang nagpapakilala is makikita mo yun dun sa kanyang salita, kung talagang ginagawa niya. Di ba? Ang Diyos, alam natin na ang kanyang salita is totoo. Kaya nga tayo kinakailangan magkaroon ng pananampalataya. Tingnan niyo yung sabi ng Panginoon kay Felipe sa John chapter 14. Doon muna sa 7. Kung ako'y nakilala ninyo, ay makakilala ninyo ang aking Ama. Okay, connection ito doon sa John 17:3. Di ba sabi ng John 17:3? Ito ang buhay na walang hanggan. Ang makakita sa Diyos, ang makakilala sa Ama at makakita kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Sabi dito sa verse 7, kung ako'y nakikilala ninyo, makikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya inyong mga kikilala. At siya inyong nakita. Ha? Ang mahirap kasi, minsan yung salita ng Panginoon, ang kahulugan nun, spiritual. Hindi palaging literal na yung talagang physical na nakita. Yun na talaga yung physical na nakita ng Ama, nila yung si Jesus ay nakita na rin nila ang Ama. Sabi rin 7, kung ako'y nakikilala ninyo, makikilala ninyo ang aking Ama, buhat ngayon siya inyong makikilala at siya inyong nakita. Pero tinutukoy niyang pagkakita dyan, spiritual yan. Tingnan ninyo, verse 8. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ito yun, no? Ang pagkaunawa ni Felipe, literal. Ipakita mo sa amin ang Ama, sukat na ito sa amin. Sabihin, pag nakita namin ng Ama, ng aming mga mata, okay na. Pero, hindi niya naintindihan yung sinasabi ni Jesus. Ang sabi ng verse 9, sinabi sa kanya ni Jesus, malaon. Ano ba ibig sabihin ng malaon? Matagal na. Matagal ng panahong ako'y inyong kasama. So, ang pagkakilala, pagka matagal na kayong magkakasama, makikilala mo eh. Kasi lagi siya magsasalita, lagi niya nagsasabi kung sino siya, tapos yun ang lagi itinuturo ng Panginoong Jesus eh, habang nung siya nagpasimulang mag-mission, kasama niya ng mga alagad. Sila talaga yung dapat ang unang makakilala. Kaya sabi niya kay Felipe, malaon ng panahong ako'y inyong kasama. Hindi mo pa ako nakikilala, Felipe? Ha? Parang sabi ng Panginoon, ano ka ba naman? Tagal na tayong magkasama, hindi mo pa ako kilala? Di ba sabi ko sa inyo kanina, iba yung first time mo lang na-meet, pinakilala sa'yo sa pangalan. Nakilala mo lang siya sa pangalan, pero yung katotohanan ng pagkakilala, doon sa pagkatao, nung nakilala mo, kailangan yung matagal mo ng pagkasama. Parang yung mag-asawa. As time goes on, doon nila makikilala lalo yung isa't isa pag magkasama na sila. Tama? Yung mga kapintasan na hindi ipinakita agad, di ba? Yung hindi lamang kapintasang sa ugali, kahinaan sa ugali, maging yung sa physical. Uy, may peklat ka pala. Matutuklasan yun. Diba? Maraming mga bagay na matutuklasan. Kaya ikaw mismo, na may karelasyon, ang unang-unang makakakilala. Ito naman yung kinagulat ng Panginoon. Matagal mo na akong kasama, hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin, ginamit na naman ni Jesus yung nakakita eh. Pero, maiintindihan mo ang kahulugan ng sinasabi ng Panginoon doon sa sinabi niyang malaon. Matagal mo na akong kasama. Hindi importante yung physical na nakikita ng mata. Ang importante is yung nakita ng iyong pangunawa, pag-iisip, sa matagal ninyong pagkakasama, kilala ko na siya. Diba? Paano sinasabi mo, ipakita mo sa amin ng Ama? Sabi ng Panginoon kay Felipe. Hindi ka pa nananampalataya na ako, ito na yon, ay nasa Ama. At ang Ama ay nasa akin. Yun na yun. Bakit? Kasi si Jesus, ang isip niya, nung siya'y nabubuhay sa lupa, kung ano yung dahilan kung bakit siya isinugo, nauunawaan niya yung pag-iisip ng Ama. Kaya sinabi niya na nasa akin ang Ama. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili. Paano nangyari yun? Kasi puspos siya ng kung ano ang kaisipan ng Ama, ayun din ang kaisipan niya. Ito nga yung sinasabi ko na kapag tayo ay lumalago sa pagkilala sa Panginoon, sa pamamagitan ng ng kanyang salita.
Kaya pag ang isang mananampalataya, palasimba, naniniwala sa Diyos, tumatawag sa pangalan ng Diyos, pero hindi talaga niya nakikilala ng lubusan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, wala sa kanya ang pag-iisip ng Diyos. Dito natin nakikita yung pag-iisip ng Diyos. Kaya nung sinabi ko kanina, bago palikhain ang mundo pala, sabi ng Ephesians, ay itinalaga na ng Diyos kung ano yung minagaling na kalooban niya para sa tao na kanyang lilikhain, na sila ay magiging banal, walang dungis, at mararanasan nila yung pagkukupkop bilang mga anak sa pamamagitan ni Kristo. Ganun ka-importante si Kristo at yung kanyang ginawa. Na dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, tayo ngayon ay merong tinatawag na tunay na kalayaan doon sa dating umalipin sa atin na kasalanan. At sa pag-aaral natin, meron itong noun, sangayon sa Romans 7:17-18, na yung sin na nahan sa flesh. At nung dumating yung law, ay nagbigay ng buhay sa sin in the flesh. Yung sinasabi sa Romans 7:9. Noon, nabubuhay akong walang kautusan. Pero nung dumating ang kautusan, nabuhay ang kasalanan, yung noun, at ako'y namatay. Yung sinabi na siya'y namatay, ano yung namatay? Sa isang tao. Hindi yung physical. Ang namatay sa kanya ay yung kanyang spirit. Diba? Napaka-importante yun na makita natin yung kung paano yung ginawa, yung mga connection. Magiging thankful ka. Alam mo kung saan ka iniligtas. Iniligtas tayo sa kasalanan na nagbuha ng kamatayan. Anong kamatayan? Hindi physical. Spiritual. Paano namatay ang buong sangkatauhan? From Adam. Sa Genesis, nung kinain nila yung ipinagbabawal na bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, namatay ang lahat. Naghari ang kamatay. Romans chapter 5, verse 12. Tingnan natin. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan, sino yan? Si Adam. So alam natin ang istorya kung paano pumasok ang kasalanan. At ang namatay, pumasok sa kasalanan, at ang kamatay ay sa pamamagitan ng kasalanan, yung espiritu niya. Hindi naman namatay sa physical aspect Sa spirit. Ano yung connection niyan? Ephesians 4:18. Tingnan ninyo. Having the understanding darkened. Ano yung understanding? Yung isipan. Nadimlan. Nawala yung liwanag ng pagkaunawa. Being alienated from the life of God. Dahil doon sa nagdilim ang kanilang isipan, nahiwalay sila sa buhay ng Diyos. Through the ignorance. Sa pamamagitan daw ng yung ignorance, yung walang alam, that is in them, yung kawalang kaalaman, because of the blindness of their heart. Nabulag ang kanilang isipan. So yung spirit kasi, ang pinakamataas na factor ng espiritu na meron ng isang tao, yung kanyang isipan. Nagdilim ang kanyang isipan. Ano yung kanyang understanding, di ba? Parang nakurap yung kanyang pagkaunawa patungkol sa Diyos. Doon nahiwalay. Ang kaugnay niyan, yung 11:3 ng 2 Corinthians. Ngunit ako'y natatakot, baka sa anumang paraan, kung papaanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip. O di ba? Ay pasamain. Yung pag-iisip na kay Kristo ay pasamain, corrupted. So your minds should be corrupted. Ang linaw di po ba? Na ang nakurap yung espiritu, yun yung namatay.
nung tinanggap nila yung knowledge of good and evil, which is yung knowledge of good and evil, yan yung law. Diba? Ang sabi ni Paul, nalaman ko kung ano ang mabuti, yung good, pero hindi ko magawa. At yung masama na ayaw kong gawin, evil, ang siya kong nagagawa. Nakurap yung mind. Paano nakurap yung mind? Pag meron kang alam na batas at hindi mo nagawa, yung mabuti na dapat mong gawin at yung masama na huwag mong dapat gawin, ikaw ay nagkakaroon ng conscience. Nakukonsensya ka. Nagigilty ka. So, saan nagpasimula ang kasalanan? Sa isip pa lang. Corrupted na yung mind ng isang tao. Nakurap yung mind ni Eva at ni Adan nung actually hindi naman talaga malakas ang posibilidad na hindi literal na pagkain yon. Yun ay knowledge of good and evil. Dinescribe lang ng word sa Genesis na kinain nila yung bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Eh tayo kasi, laging, alam nyo kasi ang Bible, poetical, literature, more on symbols, paghahambing, metaphor. Ganyan ang kalimitan sa Bible. Kaya malamang na yung pagkinain mo, ibig sabihin nun, tinanggap mo. Pagtanggap mo nung alam mo kung ano ang masama at mabuti, dumidepende ang tao sa kanyang magagawa without God. Panginoon, tama na itong kautusan, gagawin ko to. Di ba yun sinabi din ng mga Israelites nung after na lumabas sila sa Egypt, nung ibinigay yung kautusan, ang sabi nila, gaganapin namin yan. At pagpapalain mo kami. Pag yun ay ginanap nila, ibe-bless sila. Pag hindi nila naganap, curse. Kaya sila ay naging guilty. Meron silang conscience ng knowledge of good and evil. Kaya yun po yung universal law para sa lahat ng tao. Romans chapter 2 verse 14 and 15. Tingnan natin. Tingnan niyo yan. Yan yung general universal law pala. Universal law. Kaya tayo, hindi tayo under ng law of Moses, pero yung law from Adam and Eve, knowledge of good and evil, pang lahat yun. Sabi dyan, na nagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, kasama na isip, na pinatotohanan ito pati ng kanilang budhi. O di ba? Kaya ang tao pag may budhi, inuusig siya ng budhi niya, bakit ko nagawa yun? Instinct yan na iniligay ng Diyos. At ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. Yan yung law natin. Yan yung nanggaling doon sa knowledge of good and evil na ibinagsak ni Adam and Eve na nung kinain nila, nagdimla ng kanilang isipan, having their mind darkened, corrupted. Huwag niyong kakalimutan yan. Ang nasira, yung inward man. Yun yung namatay. Kaya naghari ang kamatayan. Balik natin yung Romans 5:12. Kaya nga kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan. Si Adam, di ba? At saka si Eva. Pumasok sa kanila. Ano nangyari? Ano epekto? Ano sabi diyan? Ang kasalanan. Ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. Pag sinabing sanglibutan, ang tinutukoy niyan, sangkatauhan. Ibig sabihin, sa lahat. At ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito, ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Maliwanag po ba? Diyan tayo iniligtas. Nakamatayan bunga ng kasalanan. May conscience. Alam niyo po ibig ko sabihin dito? Kapag naunawaan natin ang ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, na yan ang inihanda na ng Diyos before the foundation of the earth. Dahil ang tao hindi pwedeng mabuhay sa kanyang sariling lakas. Kailangan ng tao laging dumidepende, umaasa sa Diyos. Kasi may mga bagay na meron tayong
hangganan. Hindi natin kaya maging banal sa pamamagitan ng ating sariling effort. At ang tinutukoy na maging banal, yung ating isipan, yung ating espiritu. Sa paanong paraan? Tingnan ninyo. Hebrew chapter 9, verse 13 and 14. Yung pasimula na tipan sa mga Israelites, yung Old Covenant system, nililinis sila, nagiging katanggap-tanggap sila sa Diyos pag naghandog sila ng mga hayop, yung dugo ng hayop, kambing, mga baka. At ang nililinis lang niyan, yung laman. Tingnan niyo diyan, ha? Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka at ang abo ng dumalagang baka na ibinubudbud sa mga nadungisan ay makapagpagiging banal, lilinis, saan? Sa ikalilinis ng laman. Pag sinabing laman, outward, panlabas. Kaya ang focus ng Old Covenant system sa mga Hudyo, yung wag kang hahawak, wag kang kakain, puro yun physical. Puro physical lang yun. Naghuhugas sila, bago sila pumasok sa templo, yung priest, kailangan naghuhugas. Ang nililinis nila, yung outward. Pero tingnan niyo yung ginawa ni Jesus. Ito yung difference nung Old Covenant system which is nakapokus sa outward, sa flesh. Tingnan niyo yung verse 14. Kung ano yung nilinis. Ayan. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili, si Kristo na, dito sa krus. Inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis. Ano lilinisin? Ng inyong, ano? Ano lilinisin? Budhi. Hindi na itong outward. Inward. Kasi yung namatay, yung espiritu. Yung espiritu, yung isip nagkaroon ng conscience, gawa ng knowledge of good and evil. Laging guilty, laging natatakot. Bakit? Nakagawa ng kasalanan. Kaya doon sa halamanan sa Eden, nung sila'y bumagsak sa kasalanan, natakot sila, di ba? Nahiya sila. Sila'y hubad. Nagtakip sila ng dahon, pansamantala. Ano ang nadungisan? Yung conscience. Makinig kayo magaling. Pag alam mo ang bisa ng ginawa ng Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo, yung malimit nating banggitin na Romans 8:3, na ang hinatulan doon sa krus ay yung outward man, yung flesh ni Jesus. Pakita mo nga uli, Romans 8:3. Sapagkat ang hindi magawa ng knowledge of good and evil, dumating sa isipan nila, na mahina. Bakit mahina? Dahil yung tao, meron siyang sin. Before the cross, meron siyang sin in the flesh. Na mahina sa pamamagitan ng laman. Sa pagsusugo ng Diyos, ito yung solusyon. Nung isinugo ng Diyos ang kanyang anak, na ano? Na nag-anyong lamang salarin. In the likeness of sinful flesh. Kinuha niya yung lahat ng kahinaan ng tao sa laman. Anong ginawa? Ay hinatulan ng Diyos sa laman. Sa laman nino? Ni Jesus. Ang kasalanan. So yung sin in the flesh ng tao, kinuha ni Jesus doon. Kaya yun nagkawarak-warak, nagkawasak-wasak. Hanggang sa namatay at inilibing yung outward man. Yun ang representation. And then yung kanyang espiritu sa kanyang pagkabuhay na mag-uli, yung patay na espiritu ng tao, yung dating nadimlan, corrupted. Paano? Dahil na konsensya, may guilty, alam niya na siya'y sinner, dahil yung knowledge of good, hindi niya nagawa perfect. Hindi siya naging banal. Bagsak siya sa Diyos.
Si Jesus ang gumawa ng solusyon. Si Jesus ang kumuha ng kasalanan ng sangkatauhan sa kanyang laman. And then, binuhay na mag-uli yung kanyang espiritu. Ito po yung sinasabi ko na pag maliwanag sa iyo yung gospel sa isipan mo, papasok dyan yung kahalagahan ng circumcision. Ano yung kahalagahan ng circumcision? Ano ba yung pagtutuli sa Tagalog? Ino-opera, inihihiwalay yung masamang laman. Yung may tumor, babaakin yun, tatanggalin yung masama. Para wag nang maapektuhan yung kalusugan ng tao. Yun po yung Colossians 2:11 and 12. Circumcision, inopera. Pero ang ginawang circumcision ni Christ ay in the Spirit. Tingnan nyo, nasa Kanya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay. Ibig sabihin, hindi gawa ng tao. Sa pagkahubad, pag sinabing hinubad, tinanggal ng katawang laman. Ano yung katawang laman? Yung outward man, yung taong panlabas ng tao, kinuha ni Kristo, at yun ay namatay at inilibing. Inihiwalay yung outward man na pinananahanan ng kasalanan. In the Spirit, in the Spirit. Ito yung pananampalataya natin, spiritual. Hindi ka titingin sa natural. Ginawa yan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yan ang faith. So inihiwalay na to. Tinapos na ang bisa ng laman na pinananahanan ng kasalanan. Nirepresent ni Jesus sa krus. Namatay at inilibing. At pagkatapos, yun namang espiritu na namatay, pag nanampalataya ang isang tao, mabubuhay yun. Na born again. Born in the Spirit. Kaya maliwanag na sa atin yung ipinanganak sa laman. Ang ipinanganak sa Espiritu, sa Espiritu. Ganito ka-importante yung pag naliwanag sa isipan mo, pakinig kayo magaling, natapos na yung bisa ng kasalanan, inihiwalay na yung makasalanang laman. Lagay mo nga verse 12, na nangalibing nakalakip niya sa bautismo, na kayo na may muling binuhay. O, diba? Inilibing na yung masamang hilig ng laman. Diba? Balik mo yung 11. In whom also you are circumcised with the circumcision made without hands in putting off. Pag sinabing putting off, iwinaksi, inalis. Alin? The body, itong body, yung outward man, yung pinananahanan ng kasalanan. The body of the sins of the flesh. O, liwanag yan. By the circumcision of Christ. Kung mananampalataya ka dito sa ginawa ni Kristo, ito yung salita na dapat ingatan. Nabigyan ng mataas na authority kasi before the foundation of the earth, ito na yung plano ng Diyos. At kapag nananampalataya ka, kasi ito na yung plano ng Diyos, at ang kaganapan ay si Kristo, yung old covenant, flesh lang yon, shadow, pero ang substance ay yung katotohanan ng ginawa ni Kristo, at mananampalataya ka diyan, wala ka na, alam mo na tinapos na yung body of sin, wala nang power yung kasalanan. Kasi pinatay at inilibing. Saan ka naman nakakita na namatay na, inilibing pa, tapos sasabihin mo may makapangyarihan pa, may bisa pa. No, in the sight of God, at kinakailangan nakikipagkaisa yung isipan mo. Pag ikay na ng palataya sa ginawa ni Kristo, naniniwala ka doon. Ngayon, malinis na yung conscience mo. Yung sinasabi ng Hebrew 9:14, ang nilinis ng dugo ni Jesus, hindi kagaya nung old covenant offering dito sa temple, nung nakatayo pa yung temple sa old covenant, sa panahon ni Moises, inihahandog nila yung mga baka, kambing, di ba? Mga hayop, ino-offering dyan. Ang nililinis, laman. Di ba? Sabi nung 13, the flesh. Pero pagdating kay Kristo, ang nilinis, balik mo uli. Purge your conscience. Amen ba? Anong nilinis? Yung conscience, yung knowledge. Wala ka ng knowledge of good and evil
na ikaw ay guilty, na ikaw ay sinner, malinis na yung konsensya mo. Dahil bakit? In the sight of God, ito yung legit. Ito yung pinakamataas na dapat nating panampalatayanan na sa mata ng Diyos, tapos na ang bisa ng kasalanan na dati nasa ating laman. Kasi ni-represent na ni Jesus sa krus na pako, namatay, at inilibing. Kaya, ang talagang nananampalataya rito, dahil ito yung plano ng Diyos before the foundation of the earth, abolish na yung kamatayan sa iyong inward man. Yung pinag-aralan natin 2 Timothy 1:10. Simulan natin sa verse 9 para lalo mas maganda. Na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Bakit banal? Kasi before the foundation of the earth, lilinisin tayo at magiging walang dungis tayo. Yung ating inward man, magiging malinis na sa kasalanan. Wala nang bisa yung law. Tignan nyo, hindi ayon sa ating mga gawa. Tama, hindi sa ating mga gawa. Kung hindi ayon sa kanyang sariling akala, o yung sa kanyang pananaw, o sa kanyang plano na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus, pansinin nyo yan, ibinigay sa pamamagitan ni Kristo ng mga panahong walang hanggan, before time began. Ibig sabihin, before the foundation of the earth. Kasi, itong natural, itong physical aspect, pag ikaw ay nasa physical aspect, sakop ito ng oras. Pero pag ikaw ay nasa eternal, makinig kayo magaling, walang oras yon. Pag ikaw ay nasa natural, sa physical aspect, sa mundong ito, merong panahon, may oras, kaya may lumilipas, nabubulok, fading. Pero in the spirit, eternal, walang hanggan yan. Walang oras dyan. Yan, before the world began. Ganyan yung ginawa ng Diyos. Nasa isip na niya. Kaya pag ikaw ay nagbabasa ng Bible, lalo mo maiintindihan, lahat ng mga propetical, lahat ng mga revelation, patungkol dyan. Yan yung kaganapan. Yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kapag talagang bubuksan mo yung isipan mo, ang pinaka-ultimatum na blessing is spiritual. Yung physical, pangalawang bagay na lang yan. Kasi alam natin itong physical, matatapos to sa buhay ng isang tao. Kanina lang, nagkukwentuhan kami na marami ngayon na bata pa na wala na. Minsan, yung isang kapatid nag-post, yung si ano daw, patay na agad. Ganyan lang naman ang buhay ng tao. Kaya napakapalad natin, pag naunawaan mo yung blessing in the Spirit, yung baka sinasabi ng Ephesians 1:3, na dahil kay Kristo, sige nga, pakita mo nga, kaya natin lumiwanag ang katotohanan na to. Kaya mo pinupuri ang Diyos, purihin nawa ang Diyos sa tama ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mo siya sinasamba. Ito yung blessing na nakuha natin. Na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu. Yan hindi nakikita eh. Problema sa atin, nung araw, ang mindset natin, lahat ng binabasa natin at pinag-aaralan, nakapokus lang sa physical aspect. Pag may problema ka, tutugunin ka ng Diyos. Ba? Pag nagkasakit ka, pagagalingin ka ng Diyos. Wala namang problema sana doon. Pero, na-miss natin ang talagang focus ng blessing, spiritual. Ito nga yung kagandahan eh. Pag naging malinaw na malinaw sa isipan mo, na ang tunay na blessing is spiritual, pangalawa na lamang itong physical, hindi ka na masyadong, magkakaroon ka ng transformation. Hindi na yung pakikipag-competition ka na, pag hindi ko mo nakuha to, parang lugi ako. Kaya maraming gumagawa ng masama, makuha yung ibang bagay, kahit masaktan ng ibang tao, kahit makapinsala siya, dahil nakikita lamang niyang value, physical. Na kapag hindi siya yumaman, mamamatay akong hindi maganda ang naging buhay. Pagkikare niya sa family niya, puro physical, magugutom ang aking pamilya. Wala namang masama. Dahil sabi naman ng Panginoon, kung unahin yung aking kaharian, dadagdag naman ng Diyos yan eh. Ang problema sa mga unbeliever, nakapokus lang daw sa mga physical aspect. At wala yung kingdom. Which is, yon ang mas pinahalagahan ng Panginoon sang-ayon sa ating pag-aaral.
Pag nabuksan ng isipan natin, kaya sabi ko nga, ang palad natin, naunawaan natin ang tunay na kahulugan ng pananampalataya at ang perimeter ng blessing, hindi sa physical. Kaya ngayon, hindi mo igagalang lang ang tao. Kasi nga sabi ko, maraming mga tao, ginagalang lang ang tao pagka may pera, may mga pakinabang, masyadong tinitreat ng maayos. Pero pag yung mga tao pangkaraniwan na lang, di ka napapansin. Di ka mahalaga sa kanila. Why? Kasi nabibihag pa rin ang kanilang isipan na ang may value ay yung mga nakikita, nahahawakan, physical, material. Huwag niyo ako ma-misinterpret. Na para bang, Pastor, ano ba, walang balahin na natin? Hindi. Gagamitin lang natin itong mga material at physical aspect patungo sa pinakalayunin ng Diyos sa spiritual. Doon ka nga magiging kagamit-gamit sa Diyos Na itong physical mo, vessel of honor. Ang dala-dala niyan habang nabubuhay ka, yung kayamanan na pinagpala ka na ng lahat ng pagpapalang espiritual. Hindi ka na maiinggit. Pag maliwanag sa isipan ng isang tao ito, meron na siyang transformation. Hindi totoo yun na magwawala sa kasalanan, magiging ganito, tuloy, pwedeng magnakaw na magnakaw, pwedeng pumatay na pumatay. Hindi niya naunawaan yung isipan ng Diyos. Hindi niya naunawaan, hindi siya lumalago sa salita ng Diyos. Pero pag nakita niya ng mga bagay na ito'y pansamantala lang, hindi niya ibubuhos ang kanyang panahon at oras, igugugulin lamang niya sa mga bagay na pisikal. Magiging matalino siya. Kaya ang mga anak ng Diyos na mayroong pag-iisip ni Kristo, matalino. Matthew 7:21. Dito papasok yon mga kapatid. Kaya napaka-importante na hindi tayo nakikinig lang. Basta umattend ka lang, nakapakinig, okay na, Christian na ako. Hindi. Kailangan ginaganap mo yan, ginagawa mo yan. Sabi diyan, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. O di ba? Tumatawag sa pangalan, pero hindi naunawaan na ang nakapaloob sa pangalan at ang talagang may value ay yung salita ng Panginoon. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Kung hindi ang gumaganap ng kalooban ng aking... Ano ang kalooban ng Ama? Ito. Before the foundation of the earth. First Ephesians 1:4 and 5, yung binasa natin kanina. At saka yung 2 Timothy 1:9, na ito na yung iniisip at plano ng Diyos sa tao. Ito yung kanyang finality, pinaka-climax sa plano at pangarap niya na nasa isip niya buhat pa ng pasimula. Kaya kapag nakuha natin, naintindihan natin ito, magsasaya ka. Meron kang kagalakan na kahit na may problema at mayroong mga iba't ibang bagay na nagaganap sa lupang ito, still, ando sa puso mo yung mapalad ka pa rin, blessed ka pa rin. Di ba? Kaya yun ang malinaw na nauunawaan natin sa katotohanan ng kagandahan ng ating pag-aaral. Ang kaharian ng Diyos, hindi sa pagkain, Romans 7:14. Hindi sa pagkain at pag-inom. Kung hindi ang kaharian ng Diyos ay ang righteousness, peace, meron kang kapayapaan, matuwid ka na. Yung inward man mo, banal na. Yung inward man mo, yung isipan mo, purge, malinis na sa knowledge of good and evil. Hindi ka na guilty. Kasi alam mo, yung bisa ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, wala na, tinapos na niya ang bisa ng kasalanan. Maliwanag na yung isipan mo. Hindi na nagdilim, darkened, hindi na corrupted ang mind ng mga nanampalataya sa ginawa ni Kristo. Amen? Diyan ka maligaya. Pangalawa na lang yung physical. Ang pinaka-kaligayahan natin ngayon, mas maganda ang ginawa ng Panginoon patungkol, secured na yung iyong espiritu. Yung mismong ikaw, para wag po tayong ma-confuse. Yung ating espiritu, yung consciousness, yung mayroong kamalayan, yung nagpapagalaw sa physical na to. Ang physical na to, ang taglay-taglay niya, yung mga senses. Yung pandama. Pero yung spirit mo, yun yung maliwanag, nakakaunawa. Yan yung nananampalataya. Yan yung nakaka-receive ng salita ng Diyos. Kaya sabi, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God, by the Word of Christ. Ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig. Sino nananampalataya?
yung inward man mo. Yun yung nag-a-analyze, maniniwala ba ako o hindi? Kaya lang ang faith natin, ang isang magandang halimbawa ay yung kagaya ng pananampalataya ni Abraham. Kaya bakit tinawag siya na Father of Faith? Bakit? Kasi nung pinangakuan siya ng Diyos, although ang unang pangako is physical, na magkakaroon siya ng anak, sa kabila ng sila'y walang anak, sa kabila ng si Sarah ay baog, at magiging bansa, yun ang nag-inspire kay Abraham. Alam nyo, pasinin nyo, kung magiging maliwanag sa iyong isipan yung proseso ng Diyos, nag-iinuna muna niya yung physical blessing. Di ba? Sa mga pangako kay Abraham, dalawa, di ba? Physical at saka spiritual. Inuna niya yung physical. Kasi inuna niya yung kahinaan ng tao, parang bata. Sumayaw ka, kumanta ka, bibigyan kita ng candy. Parang ganun siya. Inuunawa niya yung kalalagayan bilang bata. Wala pa tayong masyadong alam. Physical muna ang blessing. At pinakita niya yon. Pero dadali niya yon sa spiritual. Kasi ang pinakapangako ng Diyos, eternal life. Di ba sabi ni Jesus, John 5:39, nasa pag-aaral at pag-unawa na rin ng mga Hudyo na meron silang buhay na walang hanggan na pangako. Sabi ni Jesus, search the scriptures. Saliksikin ninyo ang kasulatan. Bakit? For in them you think ye have eternal life. Sapagkat iniisip ninyo, dyan, sa pamamagitan niyan, meron kayong buhay na walang hanggan. And they are they which testify of me. Ito raw kasulatan ang nagpapakilala at nagpapatotoo tungkol kay Jesus. Kaya pag binasa mo ang Bible, ang dinadala ka niyan sa pananampalataya kay Jesus. Diba? Meron pang isa Hebrew 10:7. Nang magkagayoy sinabi ko, narito, ako'y pumarito sa balumbon ng aklat, ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Sinasaya mismo ni Jesus na siya ang nakasulat at ang nagpapakilala patungkol sa kanya para gawin niya yung kalooban ng Diyos. Ito yung kalooban ng Diyos, na siya ay nag-anyong alipin at nakisalamuha sa tao, naging laman para tayo ay tubusin doon sa may problema sa atin sa laman. Kaya kapag nanampalataya ka dito, uulitin ko, ang tunay na born again, binanal na yung kanyang inward man, isipan. Wala na siyang conscience. Hindi na siya guilty sapagkat tinapos na ni Jesus yung power ng kasalanan. Amen? Bless po ba kayo? Ito yung sinasabi ko po na pag ang isang mananampalataya, naunawaan niya to, hindi ko ibig sabihin na mawawalan ka na ng gana sa physical. Hindi, gagamitin mo tong physical habang nabubuhay ka para sa spiritual. Kaya yung sinasabi ng Galatians 2:20, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. Ang ikinabubuhay ko ngayon, habang nasa laman, makinig kayo magaling, ay sa pananampalataya. At ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. So ito na yung purpose mo. Mahalaga sa iyo yung physical para lang sa purpose ng Diyos. Kasi maliwanag na sa iyo yung purpose ng Diyos. Ito yung iniingatan mong salita. Ang ganda nga nung tanong last Sunday ng mga tatay. Ano daw ang salita ni Jesus ang iingatan mo? Ito naman actually yung buong Bible. Kasi yung buong Bible, nagte-testify kay Jesus. Na siya yung before the foundation of the earth, sabi pa ng 2 Timothy 1:9, before the world began, si Kristo na ang inihanda ng Diyos para ang mga tao ay maligtas at ma-abolish yung death. So, ano yung bisa ng gospel? Marami ka na makukonek. Na-circumcise ka na. Pagkatapos ay, ikaw ngayon ay reconciled na. Reconciliation. Kaya kumakanta tayo, kaibigan na tayo ng Diyos. Aling bahagi ng ating pagkatao, yung kaibigan na ng Diyos. Una, yung spirit mo. And then,
madodominate mo yung physical. Yung physical mo, hindi na siya mabubuhay sa kanyang sarili. Doon yung papasok, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. Hindi na yung laman ang magdidikta. Ito gusto ko, mag-enjoy tayo, ito plano ko, gato. Hindi ka nagdidesisyon sa sarili mo. Kung talagang nabubuhay na sa iyo si Kristo. Kasi ang mga mananampalataya, hindi na nabubuhay sa kanilang sarili. Nabubuhay na sila doon sa namatay sa kanila. Kung ang isa ay namatay para sa lahat, kung magkaganon, yung mga pinagbigyan ng buhay, hindi na sila nabubuhay. Di ba? 2 Corinthians chapter 5. Tingnan nga uli natin, verse 15. At siya'y namatay dahil sa lahat. Si Jesus yon. Namatay saan? Sa lahat ng tao. At yung mga nanampalataya, tinanggap nila na si Jesus ay namatay para sa kanila, upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili. Hindi ka na yung kung anong gusto mong gawin, magwawala ka. Control ka na ni Jesus. Possess ka na ni Jesus. Kasi tayo, hindi na natin pag-aari ang ating mga sarili. Paano mo i-apply yan? Kaya, diyan man gaganap yung be a doer of the word. At huwag kang maging hearer lamang. James 1, verse 22 to 26. Datapot maging tagatupad tayo ng salita. At huwag tagapakinig lamang. Malinaw po ba yan? Na inyong dinadaya ang inyong sarili. Pakahirap kaya nung dinadaya mo sarili mo. Pag meron ka nakitang tao na dinadaya ang sarili niya, anong magiging komento nyo? Anong makukonclude nyo? Yeah. Di ba? Sira isip nito. Sira na to. Bakit? Sarili niya dinadaya. Nakakita na ba kayo noon? Naglalaro, dinadaya niya sarili niya. At di sabi mo, may tama yata to. Di ba? Yan ang sabi ni James. Maging tagatupad tayo ng kanya at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Tuloy natin, 23. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ito nangyayari, ito ilustrasyon. Katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Alam niyo po, pag sinabing salamin, Bible. Napakahirap sa isang mananampalataya, naging maliwanag sa kanya, parang nakita niya, habang nagbabasa siya ng Bible, nakikita niya sarili niya, ako pala'y, hindi na pala ako nabubuhay sa aking sarili. Ang identity ko na pala ay si Kristo. Yung palang aking lumang pagkatao ay lumipas na. Yung aking old man, pass away. Lumipas na. Yung aking identity, ay dati nang nakasama ni Kristo sa kamatayan at pagkalibing. Kaya nga pagka inaalala mo pa yung, ako ganito noon ganyan, nakakahiya. Meron namang ibang mga tao, kaya sabi nga ng Bible, hindi niya namin nakikilala ang sino man ayon sa laman. Pero ang problema, pagka hindi maliwanag sa iyo to, pag tumingin ka sa iyong kapwa, pati yung kanyang nakaraan, 10 taon nang nakaraan, yun pa rin ang pagkakilala mo sa, yan ganyan. Yan ganyan. Tama? Diba? Maski nga sa ating sarili, pagka hindi mo inunawa yung ginawa ni Kristo, lagi mong kukondinahin ang sarili mo, nakakahiya talaga ako, ba't ko ginawa yun? Ang kagandahan dito, bahala na ang tao kung ukalkalin pa yung nakaraan mo. Si Kristo, tinapos na yung nakaraan mo. Pero yung ibang mga tao, sariwa pa rin sa kanila. Bahala sila. Ang importante sa atin, kung ano ang sasabihin ng Diyos. Kung ikay nananampalataya na ikaw ay new creation na, at ang identity mo na ay si Kristo at hindi na yung dating ikaw, di ba yun ang napakaganda? Bahala sila kung ano sabihin nila. Pero sa mata ng Diyos, ikaw ay bago ng nilalang. Ano sabi ng Romans 8:9? Dito natin maiintindihan ang sinasabi ng salita ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo Jesus.
na ikaw ay kaibigan na ng Diyos at meron ka ng new man or creation. New creation ka na. Dapat kung kayo'y wala na sa laman, kung hindi, nasaan? Nasa Espiritu. Kung gayon, tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Dapat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Ito nga yung sinasabi ko Matagal na nakaimbak sa ating isipan, babalik si Kristo sa physical. Hindi pa ba sapat na nasa atin na si Kristo? Hindi pa ba sapat na nung AD 70, nung bumagsak ang templo, yung mga first century believers, sila ay pinananahanan na ni Kristo. At ang sabi ng 2 Corinthians 6:19, sa gandang ng ginawa ni Kristo, hindi ba ganin nyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo sa Diyos. At ito yung maganda, hindi kayo sa inyong sarili. Kung lalalim ka talaga sa pananampalataya as time goes on, bibigyan mo ng authority ang salita ng Diyos. Kilala mo nga ang Diyos. At pag kilala mo ang Diyos, kilala mo sarili mo. Kilala mo na rin na ikaw ay anak ng Diyos, kapatid ka ni Jesus, siya yung pangunahing bunga, siya ang panganay sa lahat ng nilalang, at ikaw din ay nilalang ayon sa kanyang wangis. Yung creation na nilikha ang tao ayon sa kanyang wangis ay nagkaroon ng realidad sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo na ang kanyang mga anak ay banal at walang dungis, yung kanyang inward man. Amen? Hindi mo na nakikilala ang bawat isa ayon sa laman. Kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, meron ka ng bagong pagkatao. At ang tumitira sa iyo ngayon, ang iyong nature ngayon, yung wangis ng Diyos. O di ba? Nagkakaroon ka ng transformation, yung laman, yung physical aspect, ginagamit mo na lang yan sa purpose ng Diyos. Hindi na para sa iyong sarili. Hindi na para sa sarili mo lamang. Hindi lang para dito sa mag-enjoy ka lamang sa lupang ito. Hindi po masamang mag-enjoy. Ma-enjoy mo yung physical aspect pag ang kagalakan mo, ang purpose ng buhay mo, you are a vessel of honor. But ye are a chosen generation. Ito na yung mga mananampalataya. Dapat kayo isang lahing hirang. Grabe yung ating kalalagayan ngayon. Isang makaharing pagka-saserdote. Lahat tayo, hinirang na ng Diyos, at lahat tayo, priest. Ano ba yung trabaho ng priest? Laging may ginagawa sa loob ng templo. Sino ba ngayon yung templo? Yung mga mananampalataya. Busy ang isang priest sa loob ng templo. So yung mind mo, occupied niyan ang lagi mong concern para sa mga mananampalataya. Na sila'y lumago, ma-equip, go in perfection. At hindi ka na, ang isip mo palaging sa layunin ng Diyos. Bansang banal, binanal tayo. Bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Kaya nga hindi ka na nabubuhay sa sarili mo Kailangan mag-mature tayo rito. Huwag ka nang mabuhay sa sarili mo. Kaya nga sabi ko nga, pag sinabi ng Bible, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. Si Paul. Bakit? Kasi yun ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sasampalataya. So, possess ka nun. Yung pag-iisip ni Kristo, sapagkat siya yung Diyos na tagapagligtas, siya ang may ibig ng lahat ng tao'y maligtas, possess ka niyan. Yung pag-iisip na yan, yun ang priority mo. Kaya, bakit? Kasi tayo'y bayang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Limi-limihin natin yan. Yung connection na ikaw ang templo, hindi ka na nabubuhay sa iyong sarili, kundi nabubuhay ka dahil sa namatay sa iyo. Di ba? Ang identity mo na, si Kristo. Anong trabaho mo? Upang inyong ipahayag. Naghahayag ka. Ng karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman. Ano yung kadiliman? Kadiliman ng isipan, mula sa corrupt ng kasalanan, ng knowledge of good and evil. Pero nung tayo tinubos doon sa
conscience, mawala na yung guilty feelings, tapos na yung bisa ng kasalanan, malinis na yung conscience mo. Diba? Wala nang kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ito na yung ipinapahayag natin. Ikaw ay lahing banal, bayang pag-aari ng Diyos. Dali namang i-analyze eh. Ang problema lang sa atin, mga kapatid, is talagang magkinakailangan nating mag-renew ng ating mind. Tanggapin natin yan. Kainin mo yan. Take it and eat it. Yung ginawa ni Kristo sa krus na yung kanyang laman, nagkaluray-luray, kainin mo. By not, hindi yung sa literal. Okay, gawin nyo sa literal, pero ang pinaka-meaning talaga nun, tinatanggap mo sa yung isipan. Eat. Yun ang ibig sabihin ng eat and drink it. Doon nga hindi naintindihan ng mga Hudyo si Jesus eh. Ano ba itong taong ito? Ipakakain sa amin ang kanyang laman at ipaiinom sa amin ang kanyang dugo? Ginagawa kaming mga cannibal. Di ba? Hindi na naintindihan ng sinasabi ni Jesus is spiritual. Sa isip panampalatayanan yung ginawa niya, yung bisa nung pagkawasak-wasak ng kanyang laman, na condemned sa kanyang laman, yung sin in the flesh ng buong sangkatauhan, para yung espiritu ng tao ay ma-born again, raise up, quicken it. Sabi ng Ephesians 2:5 and 6, di ba? Binuhay na mag-uli tayo mula sa kasalanan at ibinangong kalakip ni Kristo sa sangkalangitan. Raise us up together. Mga kapatid, may mga time talaga, hindi mo agad matanggap ang salita ng Diyos kasi puro spiritual yan eh. Pero yung, kagaya nung sabi ko noong nakaraan, ang mas totoo, spirit. Kaya you must worship God in spirit and truth.